Mga kapuso, bukas na pong simula May 1 ng pansamantalang pagsasara sa loob ng 6 na buwan ng southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Para po yan sa retrofitting o yung pagpapatibay ng DPWH sa nasabing flyover. Nakaraang linggo lamang po nakita natin ito Ayon sa MMDA, kailangan ng kumpunihin. Ito ho yung mga bitak na nakita rin natin mismo para sa kaligtasan ng mga motorista. Isasara muna yan para i-retrofit, patibayin ulit. May dalawang phases po ang proyekto kaya pwede pang dumaan ng mga bus sa ibabaw ng flyover. Baka daan din ang mga motorista sa kalye sa ilalim ng flyover, yun nga lang, asahan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Ayan, may ilang alternatibong ruta po para sa mga motoristang galing sa EDSA o Quezon Avenue. Ayan, pwedeng kumanan sa Panay Avenue, kaliwa sa Sergeant Esguerra, at kaliwa Patimog Avenue at kanan sa EDSA Service Row. Ito, alternatibo pa. Pwede rin kumanan pa Mother Ignacia, kaliwa sa Sergeant Esguerra. Ayan, yan yung mga alternatibo pwede ninyong daanan. Pwede rin kumanan sa Panay o Mother Ignacia Avenue tapos kaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue at diretso sa GMA Network Drive. Ayan. Pwede rin kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive bago kumaliwa sa Sergeant Esguerra Avenue. Pwede rin kumanan ang mga galing ng EDSA o Quezon Avenue southbound sa Scout Borromeo Street. Sa mga galing naman sa Sergeant Esguerra Avenue, pwedeng kumaliwa sa Timog Avenue. Ayan po, ang mga alternatibong pwede ninyong daanan. Mula sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo Street, kumaliwa sa Samar Avenue, tapos kaliwa ulit sa Timog Avenue. Sa mga galing naman sa Kamuning Road, pwedeng dumaan sa EDSA Service Road. Yan, yung sa ilalim. Sa mga dumara naman sa GMA Network Drive, ayan, pwedeng kumaliwa sa Kamuning Road. Inaasahan po magbabalik sa normal ang trapiko sa lugar sa October 25. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.